Ang kilalang pro-XRP na abogado na si John Deaton ay kamakailan lamang na nag-react sa isang matapang na pahayag mula sa matagal ng pundit ng crypto. Yan, crypto pundit na si Justin Bonds na ang Bitcoin or BTC, ang pangunahing cryptocurrency, ay isang kabiguan or isang failure. Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito, ang Bitcoin ay nakatayo or stands out, yan, bilang ang unang ipinanganak na cryptocurrency na kung saan ang kanyang price performance ay karaniwang nagtatakda ng direksyon ng mas malawak na crypto market. Ang assets legacy ng Bitcoin ay nagbibigay sa kanya ng posisyon bilang pinaka-respetadong crypto asset sa community. Ayan. Bitcoin failure? Ayan, isa nga ba siyang kabiguan? Gayunpaman, naniniwala si Justin Bonds. Siya po ang tagapagtatag or founder na at Chief Information Officer ng crypto fund na Cyber Capital, na ang teknolohiya ng Bitcoin ay isa daw pong kabiguan or isa daw po itong failure. Tinanggap ni Bonds ang matapang na posisyong ito sa isang kamakailang X na thread na nag-trigger ng mga discussions na nauugnay sa teknolohiya ng Bitcoin at ang price actions. Yan po yung kanyang aktual na pahayag or statement dito sa kanyang X account. Ayan, idiniklara ni Bonds na ang Bitcoin ay isang technological na dinosaur. Ayan, technological dinosaur daw na may nakakahiya na mababang transaction per seconds rate na 7 to 13. Ayan, ang tindi ng kanyang pagbabatikos rito na nakakahiya raw. Isa raw dinosaur na technology mula pa sa panahon ng mga dinosaur na uri ng technology. Ayan, ganyan po kababa yung kanyang tingin kay Bitcoin. Ayon po kay Bonds, ang inefficiency ng Bitcoin at kabiguan sa utility at economics ay ginagawa itong subpar na pinagpipilian sa lumalagong eksena ng blockchain. Ayan, ang tindi ng kanyang pangbabatikos dito kay Bitcoin. Ipinahayag ni Bonds na habang ang Bitcoin ay nagsilbing isang matagumpay na eksperimento na nagbubukas ng daan para sa mga sumusunod na pag-unlad, ito ay nahuhuli sa mahalagang aspeto. Nagbibigay si Bonds ng katulad ng mga job sa XRP, tinatawag itong centralized. Ayan. Ganyan po yung tingin ni Ginoong Bonds dito kay Bitcoin, na isa lamang daw po itong matagumpay na eksperimento na nagbigay daan sa ibang mga proyekto, ibang mga crypto projects. Ayan, sa kanyang pinakabagong mga puna, ipinahayag niya na ang mga kalaban ngayon ay nagmamalaki ng finality times ng 1 hanggang 6 na segundo. Kaya yan, malaki ang pagkakaiba sa 10 hanggang 60 minutong saklaw ng Bitcoin. Kaya yan po, 10 to 60 minute na range yung kanilang difference. Yan, sa mga bagong competitors ni Bitcoin. Kapansin-pansin, ang XRP Ledger ay nagsisettle ng mga transaction sa loob ng 1 hanggang 3 segundo na may TPS na 3,400. Kaya yan po ang kanyang sinasabi rito na
Yung kanyang point dito ay napakabagal na ni Bitcoin kumpara kay XRP. Ayan, naniniwala si Bonds na ang Bitcoin ay magpapatuloy sa likod habang ang eksena ng crypto ay nag-i-evolve. Ayon sa kanya, ito ay dahil sa istruktura ng pamamahala na ginagamit ng blockchain ng Bitcoin. Ayan, sa kabila ng theoretical na kakayahang tanggapin ang superior na teknolohiya, ipinapalagay niya na ang BTC ay hadlang sa praktika ng isang maliit na grupo na nakakuha ng kanyang pamamahala. Itinampok niya ito bilang isang systemic flaw na nagpapahiwatig na ang BTC ay hindi makakapag-adapt. Yan, nasa huli ay patungo sa isang mapanganib na bangin. Kaya yan po ang kanyang pananaw dito kay Bitcoin. Yan. Bonds predicts a collapse in Bitcoin security model. Ayan, magkakaroon daw ng collapse sa security model ni Bitcoin. Hinulaan ni Bonds ang isang pagbagsak ng security model ng BTC sa loob ng 5 hanggang 9 na taon dahil sa limitasyon sa block size na nagpapahayag na ang mga bayad ay hindi makakapagpatuloy sa seguridad sa mahabang panahon. Ang tagapagtatag ng Ethereum na si Vitalik Buterin ay may katulad na mga similar sentiments po siya. Kaya ayan daw. Hindi daw po siya magtatagal ng 6 na taon. Aabot lamang daw yung kanyang security model ng 5 hanggang 6 na taon. Kaya yan, inaasahan ni Bonds na ang BTC ay mapipilitang lampasan ang kanyang 21 million supply limit na naglulunsad sa industriya sa isang mapanganib na sitwasyon. Kaya yan. Sinabi niya na tumanggi siyang makilahok sa kung ano ang tinukoy niya bilang isang musical chains na laro na nagbabala sa community tungkol sa mga potensyal na banta na dulot ng kakulangan ng Bitcoin na mag-adjust. Yan, ito yung kanyang conclusion. Sabi niya rito ay kasunod ng Tether, ang BTC ay isa sa pinakamalaking existential threat sa industriya. Mas mabuti tayong lahat kung titigil tayo sa pagbibigay ng lip service sa ganitong flawed raw na teknolohiya. Ayan. Itinatalaga nito ang ating buong industriya. Ayan, pabalik sa pamamagitan ng pagpili ng isang hubad na emperador na maging isang kampyon. Kaya nating gawing ng mas mahusay. Ayan. Yan po ang kanyang pagkakadescribe kay Bitcoin. Isa daw po siyang hubad na emperador. Ayan. Ngayon ay ito naman yung naging reaction ng isang pro-XRP attorney na yan sa mga sinabi rito na pahayag ni Bonds. Ayan. Bilang tugon sa matinding kritisismo ni Bonds, nag-alok si John Deaton, ang tagapagtatag ng crypto law ng isang counter perspective po siya kontra sa perspektibo ni Bond. Tinanggihan ni Deaton ang characterization ni Bonds kay Bitcoin bilang isang kabiguan or failure na nagpapahiwatig ng kanyang katayuan bilang pinakamahusay na nagtatanghal or best performing asset sa buong mundo. Kaya yan po yung naging reaction ni Ginoong John E. Deaton. Gayunpaman ay tinatawag niya ang pananaw ni Bonds bilang natatangi na nagpapahiwatig sa subjectivity na nauugnay sa pagtatasa ng tagumpay ng crypto. Ang iba pang mga commentator ay sumasang-ayon sa damdamin ni Bonds na nag-aangkin na habang ang Bitcoin ay maaaring kumita ng isang pwesto sa gitna ng pinakamahusay na performance ng mga asset, ang kanyang teknolohiya ay nahuhuli kumpara sa iba pang mga chains. Kaya yan, may sumasang-ayon po kay Ginoong Bonds. Kaya yan po ang laman ng balita na ito. Yan, isa daw dinosaur na technology si Bitcoin, napakabagal at mukhang hindi raw ito magtatagal sa 6 na taon.
may babagsak daw yung kanyang security model. Ayan ang sabi ng isang kritiko ng Bitcoin. At ayan, bago po tayo, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.